Kasi hindi aksidente na nandito ka sa mundong ito na nag-e-exist. Ikaw ay nandito para sa isang purpose. Kailangan produktibo at mabunga ang ating pananatili dito sa daigdig. Okay, good morning po sa ating lahat. Happy Sunday everyone. Welcome po muli to my channel, Bro Archie TV. Sa umagang ito ay pag-usapan po natin yung nandun sa John 15. In verse 5, ang sabi po ng Word of God ay, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Pagpalain muli ng Panginoon ng kanyang mga salita na nabasa sa umagang ito. Ngayon po ay araw ng linggo. Magandang pag-usapan ang salita ng Panginoon about dito sa John 15, ang tunay na puno ng ubas. Makikita po natin dito yung connection. Bakit kailangan natin na maging connected sa ating Panginoong Jesus? Unang-una, para mamunga. In 1-5, sabi niya po, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin." In verse 5, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." O Diyos na pinakadakila at pinakamakapangyarihan sa lahat, tunay o God na napakabuti niyo sa amin. Patuloy na dugtong na buhay ay salamat po Diyos. Pagpalain ng iyong mga salita na nabasa, maging pagpapala sa bawat isang makaririnig at makapanonood ng video ito. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri at pasalamat. In the mighty name of Jesus. Amen. Unang bagay, bakit kailangan nating maging konektado sa ating Panginoong Jesucristo? Para mamunga. Kasi para maganap mo yung purpose mo bilang isang nilalang ng ating manlilikha. Bilang sanga, dapat tayo ay produktibo, mabunga, kapaki-pakinabang. Kasi hindi aksidente na nandito ka sa mundong ito na nag-e-exist. Ikaw ay nandito para sa isang purpose. Kailangan produktibo at mabunga ang ating pananatili dito sa daigdig. Dahil kung hindi, sabi nga, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Kung ikaw ay hindi nakakonekta directly sa ating Panginoon, para kang tatakbo sa bilog sa buong pamumuhay mo dito sa daigdig. Parang rat race lang. Umiikot ka sa bilog, paikot-ikot, walang direksyon, walang patutunguhan ng buhay kung hindi konektado sa ating Panginoon. Dalawang bagay, bakit kailangan natin maging connected sa ating Panginoon? Para maging malasog, siyempre. To stay healthy. In verse 7, sabi niya po, "Kung nanatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo." Para ma-provide yung ating mga pangailangan. Ang isang sanga na mabunga kailangan ng patuloy na dagta ng sustansya na nagmumula sa puno para sa maging produktibo, manatiling produktibo.
Gayon din sa buhay natin bilang mga Kristiyano, kailangan natin ng tuloy-tuloy na sustenance sa ating Panginoon para maka-accomplish mo yung iyong purpose. Gawin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay para sa advancement ng kanyang kaharian dito sa daigdig. To stay healthy, para sa sustenance. Kaya kailangan natin manatiling konektado sa ating Panginoon. Kasi sabi nga ng Philippians 4:13, I can do all things through Him who give me strength. Kailangan natin ng patuloy na connection sa ating Panginoong Jesucristo para magawa natin yung kalooban ng Panginoon sa ating pananatili dito sa daigdig. Ikatlong bagay ay yung kailangan natin maging konektado sa Panginoon because of joy. In verse 11, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Isipin na lang natin na ang isang patuloy na nagbubunga, productive, bunga, harvest, nakakapagod po ang cycle na yon. Bilang isang Kristiyano na ginagamit ng Panginoon para sa advancement ng kanyang kingdom sa mundong ito, medyo nakakapagod ang cycle na iyon. Nakaka-drain. Nakakapagod ang patuloy na production bilang isang sanga, bilang isang produktibong sanga. Harvest, bunga, harvest. Nakakapagod po ang prosesong yon, ang cycle na yon. Kaya baka dumating yung panahon na ang pagtupad mo sa kalooban ng Panginoon ay duty na lamang or routine na lamang. Wala nang sense of joy, wala nang sense of fulfillment. Yung gumagawa ka na lang dahil tungkulin. Hindi po ganon. Kailangan natin maging patuloy na konektado sa ating Panginoon para, sabi niya, mapasa inyo ang kagalakan ko, at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Dapat sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa Panginoon, meron pa rin kagalakan. Kasi paisipin po natin na nakakapagod ang mag-alay ng buhay para sa iba. You need joy to continue to love. Kailangan mo yung kagalakan mula sa Panginoon para gawin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay pananampalataya. At kung titignan nga po natin noong unang siglo, noong mga panahon na yon, ang Christianity ay krimen noong mga panahon na yon. Kaya marahil sinabi yun ng Panginoon. Kaya nga, anong matututunan natin sa bagay na ito? Kailangan natin maging manatiling konektado sa ating Panginoon. Kung hindi, sabi nga, pinuputol ang mga sangang hindi nagbubunga. Kailangan natin maging stay connected sa Panginoon para mabuhay ng may purpose. Yan naman talaga ang napaka-importante. At kailangan nating patuloy na maging konektado sa Panginoon para mabuhay ng masaya sa kabila ng mga nakakapagod at mga kahirapan sa buhay. Sana sa umagang ito, araw ng linggo, magsilbing paalala ang mga bagay na ito na mula sa salita ng ating Panginoon. Glory to God. God bless you, kapatid. Happy Sunday, everyone.